Ito, may papakita ako sa inyo. Hindi ko kasi nila naiintindihan yung mga ganitong galawan. Itong mga ganitong galawan, alam nyo, sa totoo lang, marami ho ang nangyayaring ganito na hindi napapabalita. Ang ipinatawag nyo, at hindi lang yan, eto pa. Kaya ito, kinancel ninyo. Eto, nilabas to ni Attorney Trixie. Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts. Notice of cancellation of joint public hearing. November 18, 2024 nilabas. Ngayon yan. Kahapon. Anong kinancel nyo dito? Yung hearing nyo kay Pre-RRD, medyo blinak out. Natakot kayo? Hindi ako nagtanong. Kay PRRD ba ito? Kinancel nyo yung hearing nyo kay PRRD? Naduwag na naman kayo. Hindi na kayo dapat tawagin Quadcom. Duwagcom na kayo. Sabi, please be informed that the joint public hearing originally scheduled for Thursday, 21st of November 2024 at 9:30 a.m. at the People's Center Building, House of Representatives, has been canceled until further notice. Isipin mo yan. Ay, mga duwag talaga kayo. Di ba? Yung una, kinancel nila. Nagalit lang yung taong bayan kasi nandito na si PRRD. Eto. Hindi, ako'y tanong. Kasi, tinakpan yung pangalan. Ito ba yung para kay PRRD? Nagtatanong, hindi natin alam kung ito'y kay PRRD or hindi. Pero kung ito na naman yung imbitasyon nyo kay PRRD, kung lang naman, kung ito yun, duwag talaga kayo. Kinancel nyo naman, duwag kayo. At ito canceled until further notice. Nako. Ano ibig sabihin? Wala silang date na nilagay. A-advise na lang. So, ibig sabihin po nito, nagbigay sila ng leeway. Hindi nila alam kung kailan sila dadatnan ng tapang. Pag hindi sila dinatnan ng tapang, wala na. Cancel. Sabi ko sa iyo naduwag kayo kay PRRD. Pero pwedeng merong iba May ibang dahilan. Mamaya explain natin. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated on any further changes. Thank you for your understanding. Should you have any question, please feel free to reach our blah, blah, blah. Nakapirma si Robert Barbers. Ito si Robert Barbers Napakalinis na ito. Ay, oo. Ito si Robert Barbers, wala tong kamag-anak na na-involve sa droga. Wala. Kasi nag-iimbestiga ka about drug war, di ba? So I assume. Hindi, ako I assume lang naman. Hindi ko sure, wala akong data about it. Pero kung nag-iimbestiga ka ng drug war, siguro ito si Barbers o yung mga kamag-anak ni Barbers o yung malalapit kay Barbers. Walang bahid ng anomalya o baho patungkol sa droga. Wala. Maniwala kayo, wala. Hindi kayo naniniwala kay Kotsoli? Walang bahid ng droga tong mga Barbers. Wala. Nag-iimbestiga ng drug war. Siya pa nga ang lead chairperson, no? Walang bahid ng droga. Hindi, mali ba si Kotsoli? Naniniwala ba kayo walang bahid ng droga ito? At ang pamilya ni Barbers? Please comment. Comment mo lang. Hindi, ako sa tingin ko lang naman wala. Napaka-ipokrito mo naman, mag-iimbestiga ka about drug war, tapos meron pala kayong baho ng drug use o drug check. So, ako ay assume walang bahid to si Barbers. Wala. Naniniwala ako wala. Pero kung di kayo naniniwala, edi comment nyo dyan sa baba. Okay?
Anyway, mapunta tayo dito. Naduwag ba kayo? Or, kasi posible rin eh. Posibleng hindi sila naduwag. Kaya lang may inaantay. Martin, baka may inaantay itong kasunduan. Baka hindi pa kayo nagkakaayos, kaya ayaw ituloy ang hearing. Yun lang naman ang dahilan dyan eh, naduwag or yung susundan natin, yung sinabi eh, ako'y hindi nagbibintang dito. Pero kung ako tatanungin nyo, I will choose to believe Pulong Duterte na ano? Gusto nyo bang malaman ng bayad dyan? Narinig ko yung sinabi ni Pulong Duterte eh. Nadinig nyo rin? Napanood nyo yun? Napanood nyo? Nagtatanong lang naman. Diba? So, naduwag kayo or may inaantay kayo kay Martin. Baka may inaantay kayo kay Marcos. O baka nagpapataas kayo ng kasunduan. Hindi tayo nagbibintang. Nagtatanong. Ba't ang hilig nyo i-cancel pagpatungkol kay PRRD? Malaki ba ang kasunduan dapat? Nagtatanong, question mark. Anong inaantay ninyo para ituloy? May inaantay kayo sa bossing nyo? Kayo, tanungin ko. Mga viewers ko. Bakit kaya magka-cancel na naman itong mga ito? Ano kayang dahilan? Sa tingin nyo, anong dahilan? Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Pero ito pag-usapan natin dahil may kumakalat na itong si Trillanes ay pakawala ni BBM. Pag-usapan natin yan. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pakawala ng Malacanang si dating Senador Antonio Trillanes. Ako rin. Ikaw. Hindi ako, matanong kita, boss. Hindi. Huwag mo lang tanongin yan. Maayos na buhay niyan. Ako, naniniwala ako rin. Si Trillanes, pakawala ni BBM. Bahala kayo. Basta ako, I choose to believe PRRD. Now, kayo mga pulahan, dilawan, at kayo mahilig magpabudol. Kayong bahala kung maniniwala kayo kay BBM. Basta ako maniniwala kay PRRD. Diba? Dati sinabi niya na eh. May nagsisinghot sa yate. I choose to believe PRRD. Ngayon, pakawala ni BBM to si Trillanes. Buwalta naman ng palasyo, guni-guni lang daw yan ni Digong. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Itong si Trillanes, talagang mukhalakan yan, sponsored yan. Panelo. Makinig ka, Panelo. Pati kasamaan sa SMNI, binanatan. Hindi kasi narinig ko, pinagtanggol pa may dito ni PRRD na hindi naman siguro si Marcos nagpapakawala kay Trillanes. Hindi po! Wag na tayo mag-ano-ano, attorney. Alam kong matalino ka. Alam ko mas matalino ka. At alam kong attorney ka. Pero sa tingin ko, mali ka talaga dyan. That is the time na mali ka. Sinabi na nga ni PRRD, ayaw mo pang paniwalaan. May bahala ka, ayaw mong maniwala. Basta kami, naniniwala kami. Hindi gagalaw yan ng gano'n, walang pera yan eh. Hindi gagalaw yan ng gano'n, walang pera yan. Ito ang derechahang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasunod yan ng pagsiwalat ni Trillanes. Tingnan mo eto si Llamas. Etong mga dilawang ek-ek na ito etong mga dilawang laos na ito sila Ronald Llamas, mga kasamahan niyang dilaw. Ang palusot nila, matagal nang sinasabi yan. Matagal na yung issue ni Trillanes na yan at saka kay Duterte, hindi lang ngayon. Excuse me po, oo nga matagal na yun. Pero para ka magpatuloy ng bakbak sa Duterte, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng, kung hindi man pera, tama si PRRD, walang pera yan. Kung hindi naman ng pera, hindi yan makakarating sa Quadcom.
nang walang go signal ng presidente. Are you telling us inutil si Marcos? Isipin mo. Ito presidente si Marcos. Presidente nyo yan di ba? Pinakulong, ay pinalibing yung tatay nila nitong si PRRD. Tapos wala siyang magawa kay PRRD. Kung hindi totoo, napakawala ni BBM itong si Trillanes, inutil ka, Marcos. Inutil ka. Dalawa lang yun Either pakawala mo si Trillanes o inutil kang talaga. Bakit ka inutil? Sa dami ng nagawa ni PRRD, pinalibing pa yung tatay mo. Hahayaan mo. Nakarnihin ni Trillanes ito si PRRD. That's what you think of. Kaya nyo karnihin si PRRD, ba't hindi nyo kaya? Pero ibig sabihin, paano makakarating sa kamera yan? Kung hindi lumusot kay Martin, na pinsan mo na ikaw ang naglagay na speaker kay Martin. Huwag na tayong maglokohan. So pakawala mo yan. Ngayon, kung hindi mo pakawala yan, inutil ka. Ganun kasimple. Bakit? Pambihira, wala ka nang magawa sa pinsan mo? Wala ka nang magawa sa Quadcom? Wala ka na. Anong silbi mo pa dyan? Wala ka nang magawa sa baha. Wala ka magawa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Wala ka magawa sa pagtaas ng dolyar. Wala ka nang magawa sa infrastructure. Wala ka nang magawa dyan sa infrastructure sa baha. Wala ka nang ginagawa. Alam mo kung ano ka, BBM? Ikaw lang ang nakaupong presidente. Literally, nakaupo ka lang. Wala kang silbi. Inutil ka dyan. Di lumayas ka na dyan. Kung wala ka ring silbi, pambihira naman, BBM mo. Para ka namang niloloko mo kami. Walang pagpipilian dyan. Ngayon, kayo, sagutin nyo rin sa mga manonood. Ano to, pakawala to ni BBM o inutil lang talaga siya? Kasi kung susundan natin yung sinabi ni Attorney Sal, parang ganun nga. Mas naniniwala si Attorney Sal, as I understand it, okay, this is my opinion, mas naniniwala si Attorney Sal na inutil si Marcos at hindi pakawala si Trillanes. Ako hindi. Mas naniniwala ako, pakawala niya si Trillanes. Tama si PRRD, walang pera yan Lahat ng galaw dyan, I choose to believe PRRD, I choose to believe Pulong. Sa Quadcom hearing, nahigit 2 bilyong piso umanong drug money ang pumasok sa iba't ibang bank accounts ng mga Duterte. Tsaka isipin mo, illegal yung ginawa nito. Okay? It's not for me to decide kung totoo yung bank account ni PRRD or hindi. It's not for me to decide. Hindi ako judge. Korte ang mag-judge dyan. Pero kung ako tatanungin nyo, in my opinion, hindi totoo yung pinapakita ni Trillanes. Alam nyo kung bakit? May bank secrecy law. Nasa batas po yan. And that is illegal. Are you telling us, mga inutil din itong mga nasa bangko? Kasi kahit pumunta ka sa bangko at manghingi ka ng kopya, hindi ka bibigyan dun. Bawal yun. Walang karapatan ng bangko mag-release unless may waiver. Pero kung wala, hindi po. Halimbawa, kayo may bank account. Pwede bang basta ko lang pumunta sa bangko, pakalkal ko? O kahit si Trillanes pumunta ron. Kailangan kong kalkalin ang bank account ni Duterte, sa tingin mo, papayag? Kaya dapat lang tuluyan ni PRRD i-demanda to. Dahil una, nagsisinungaling to si Trillanes. Pangalawa, nalabag yung bank secrecy law. Kung talagang binigay ng bangko yan. Pero I don't think so na binigay ng bangko yan. Nagpapalusot lang to si Trillanes.
Hindi po pwede yun. Oh. Balak na raw ni Digong nakasuhan ng libel Kasuhan mo na, Trillanes PRRD. dahil sa mga paratang nito. Pero kumbinsido ang dating Pangulo kung bakit sila pinupunteriya ni Trillanes. Tataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa Totoo yan. Wala namang kasalanan ng Duterte sa Marcos. Sa katunayan, tinulo. If not for Duterte, isa pa ito, I will address you mga pula. Kayong mga bashers na manunood nito. Huwag tayo maglokohan. Alam nyo, hindi ako nagsisinungaling. Hindi mananalo si Marcos not because of BP Sara. If not, kung patay ang mga Duterte, walang Duterte sa mundo, hindi mananalo si Marcos. Si Leni pa nga mananalo eh. Tandaan nyo ha, natalo na ni Leni si Marcos. Si Marcos kaya lang tumaas ang boto because of BP Sara. Kung hindi dahil kay BP Sara, wala namang kasalanan ng Duterte sa inyo eh. kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay Presidente. Kayo. Okay? Marami na, let me address you mga pulahang nandito nakikinig nito mga bashers. Dati nagsalita si PRRD na may nagdodroga sa jet at sa private jet tsaka sa yate. Hindi kayo naniwala. Ang daming nabudol na weak yan si Marcos. Ngayon, maraming salamat dahil yung mga nabudol namulat na ang mata. Let me address kayo mga pula na hindi pa namumulat ang mata. Ito na naman si PRRD nagsasalita na naman. Hindi na naman kayo makikinig. Tapos sa bandang huli sasabihin nyo na budol kayo. Budol-budol nga ito eh. Marami na nga sa kasamahan nyo inamin budol-budol to si Marcos. Ang dami sa kasamahan nyo ngayon sinusuportahan na ang Duterte. Andi dito na. Inamin na sige. Kayong mga nabudol, aminin nyo. Di ba? Wala namang masama. We accept you here. Ang kinakausap natin, itong mga bago na hindi pa namumulat ang mata. Yan, lagay nyo dyan. Nabudol ako. Pero ngayon, naniniwala na ako na loko talaga to si Marcos. Ito na naman, nagsasalita na naman si PRRD. Hindi na naman maniniwala. Yung iba pang hindi nagigising ang diwa. Pero alam ko si Trillanes nagtatrabaho kay President Marcos. May lilinaw pa ba dyan? Tagalog na yan. Ako naniniwala ako kay PRRD. Dahil nung nagsalita siya na meron tayong bangag, meron tayong nagtumitira sa jet plane, sa yate, meron tayong weak na president, kita nyo naman na nangyayari. Nagkakatotoo ba sinabi ni PRRD? Bahala kayo kung ayaw nyo pang maniwala. Marcos. Sagot naman ng palasyo, Ano? Ganun na lang. Ano? Mana ka sa tatay mo, ay sa tatay mo. Mana ka sa leader mo si Marcos, Bersamin. Ha? Puro kayo tawa. Pag kayo may confrontation, ano? Ano? Wala na kayong maibigay na intelligent argument. Wala. Ganyan. Ano ba kayo, hay? Hindi, nagtatanong lang naman. Hindi tayo nagbibintang, ha? Kasi gawain ng hay yan, eh. Tawa ng tawa. Wala namang nakakatawa. Anong tawag nyo sa tawa ng tawa na walang nakakatawa? Di ba bangag? Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Nagtatanong lang. Hay ka ba? Tawa ka ng tawa, walang kakatawa eh. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan dahil hallucination na yan. Nagbintang na naman. Yung mga side-side na ganyan. Hindi, alam mo, mahirap talaga pumatol sa ganyan. Kasi hindi mo kayang pumatol. Ikaw, hindi mo kayang balik nga natin doon. Hindi mo talaga kayang pumatol kay ilalaspag ka nun. Kahit anong laban nun. Hindi nga umubra yung Quadcom, ikaw pa. Takot ka kay PRRD kaya hindi mo kayang patulan. Tawa ka lang ng tawa. Lulukuhan tayo eh. Hallucination na yan. hindi rin naniniwala ang ilang miyembro ng Quad Committee na Nako naman.
Isa pa kayong mga tanga. Sorry Ito'y aking opinion lang. May sundalong kanin yan si Trillanes. Wala na ba kayong makuhang may credibility na resource person? Di puro ganyan lang naman niya si Trillanes. Si demanda yan. Anong nagawa niyan sa Senado kung hindi kumuda? Isipin nyo, ako expect kayo yung Quadcom, 7 kayong nakatupo dyan. I expect na meron naman laman ng utak ninyo. Pero the fact na invited si Trillanes dyan, pambihira naman. Ang ampaw ng resource person nyo. Na may ugnayan si Trillanes sa Malacanang. Kahit noon pa man daw ay kritiko na ni Duterte si Hindi issue yung dati na. Iba kasi yung dati. Iba. Yung tuloy-tuloy ka, na wala nang pumapansin sa'yo. Excuse me. Tapos ngayon bigla kang binigyan ng pansin. Walang sige nga. Dapat ba mas maniwala kami sa inyo, Quadcom? O kay PRRD? Layo naman ng credibility. Trillanes. He's been deep with his own investigation since the Senate pa. I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Attack dog yan. Sus naman, kaya isa ka pang nagtatanga-tangahan Isa ka pa. Naniniwala naman si Congressman Pantaleon Alvarez na pamumulitika lang ang ginagawa ng Yan. Ito gusto ko itong sinabi ni Alba. Pakinggan nyo, may sasabihin siya maganda rito. para sa dating Pangulo. Tingin pa nga ni Alvarez, pwedeng tumakbo pa ulit sa pagka-presidente si Duterte sa Yun. Ako But anyway, I'm not a lawyer, no? At mamaya lang meron tayong may interview. Mamaya lang. Abangan nyo yun. Mamaya lang. Meron tayong may interview at itatanong ko to. Ililista ko na. Pwede pa ba maging presidente si PRRD? Ililista ko kasi mamaya may interview ako. Abangan nyo yun. Kasi sinasabi dito, pwede pa tumakbo ulit as presidente si PRRD. 2028. Ayon daw kasi sa konstitusyon, nakaupong presidente lang ang bawal tumakbo for re-election. Hindi raw niyan sakop ang dating Pangulo na hindi naman incumbent. Sagot naman ng mga kongresista, Good luck po. God bless. Naks ang linis. God bless. Sila yung nandiyan dyan. No? But anyway, again, hindi ako abogado. Kaya nga itatanong ko to. Pero ako, in my opinion, antayin natin ang sagot ng korte rito. Antayin natin ang sagot ng abogado. Antayin natin kung talagang tatakbo nga si PRRD. Kasi ang sabi ng batas, hindi pwedeng tumakbo ulit ang presidente. Incumbent. Yung magkasunod. Sabi ni Alvarez, pag may naglaps na, pwede na ulit. So, yan ang medyo debatable pa yan. Debatable. But I really hope na if not PRRD, I'm sure si Sara magiging presidente. But I really hope pwede pa tumakbo si PRRD. No, kasi kita nyo naman kung paano nababoy ang bansa natin under the administration of Marcos. nagbabalita mula Natawa-tawa pa kayo. Sige, good luck sa inyo. Anyway, so ayan ang ating balita sa araw na ito. At antayin natin ang mga susunod pang kabanata. But para sa akin, ang ganda po na nangyayari ngayon sa politika at bago magpasko, nararamdaman natin na tayo ay may presidente. Ang layo po talaga ni PRRD kay BBM. And ako sana meron ng kumilos Alam nyo, mauubos ang pera ng Pilipinas. Wala nang iniintindi ang kamera. Ang focus na lang nila ang mga Duterte. Wala mangyayari sa bansang Pilipinas kung ganyan tayo. No, lulubog at lulubog tayo, pati gold reserve natin mauubos. Masisira ang ekonomiya natin. And I think
dapat nang kumilos talaga. Kung sino man ang may kapangyarihan para sugpuin ang mga pang-aabuso, korupsyon at adiksyon sa bansang ito. Wag